Magandang gabi mga boss. Sa video na to ay aayusin natin itong portable electric fan. NSS ang brand ito at pwede itong i-charge sa solar. Pag bumili nga kayo nito may kasama na siyang solar panel. Pwede rin naman siyang i-charge sa AC. Ang issue pala nito mga boss ay mabilis daw malobat. Maghapon daw nila charge pero 2 oras lang nila nagagamit. Bad trip, di ba? Ngayon mga boss, ang gagawin natin ay papalitan natin siya ng battery. Ngayon mga boss, gagawa tayo ng bagong battery pack, yung mas makunat at mas matibay. Okay, umpisa na natin mga boss. Una natin gagawin ay buksan muna natin yung takip niya dito sa ilalim. Nandito kasi yung battery niya. Bali meron lang siyang 2 tornilyo, tanggalin lang natin yan mga boss. Ito na mga boss yung battery niya, lead acid na 6 volts at 4.2 Ah ang capacity. Ngayon mga boss, papalitan natin siya ng 2 pirasong 3.2 volts LiPo4 na 32700. Pag 32700 ang capacity niya kadalasan ay 6500 mAh. Isi-series natin siya. Pag ganon ang mangyayari, magpa-plus lang yung voltage niya pero yung capacity niya yun pa din. Ibig sabihin yung isang pirasong battery na 3.2 volts magiging 6.4 volts na sila pag pinag-series. Maglalagay din pala tayo ng 2S BMS para sa kanyang overcharge at overdischarge protection. Okay mga boss, dikitan muna natin ang tape. Ngayon mga boss, isi-series natin itong 2 battery gamit itong tabbing wire. Gagamit tayo ng portable spot welder tapos sa gear 5 natin siya ilalagay. Todo na natin para sure na kakapit. Unahin natin sa negative terminal ng battery. Tagtarin na natin ang spot weld para kapit na kapit. Sunod naman ay sa positive. Ayan, okay na mga boss. Ngayon, i-test natin. Set lang natin sa DC yung tester. Dapat meron tayong masusukat na 6 volts pataas. Ayan mga boss, meron tayong nasukat na 6.5 volts. Goods na to mga boss. Ngayon mga boss, ikakabit na natin yung BMS. Bale 2S BMS to mga boss. Meron siyang mga terminals na B+, B-, BM or battery middle, P+, at P-. Bale ganito ang magiging posisyon niya mga boss. Kung nasaan yung battery na walang tabbing wire, doon natin ilalagay yung side ng BMS kung saan nandoon yung B+ at B-. Okay mga boss, lagyan muna natin ng lead yung mga paghihinangan natin ng wire para mamaya mabilis kakapit yung wire pag maghihinang na tayo. Ngayon mga boss, maghinang na tayo. Unahin muna natin yung wire na galing sa BM or battery middle ng BMS. Bali galing sa BM papunta sa battery na nilagyan natin ng tabbing wire. Next mga boss ay ihinang naman natin yung wire ng B- papunta sa negative terminal ng battery.
Pagkatapos ay isunod na natin ihinang yung wire na galing sa B+ papunta sa positive terminal ng battery. Ngayon mga boss, kagaya ng lagi natin ginagawa pagkakabit natin ng BMS, check natin kung may output ang ating BMS. Iset lang natin sa DC yung tester tapos idikit natin sa P+ at P- yung test probe. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo walang output yung ating BMS. Pero may output naman na 6.5 volts yung battery. Okay lang yan mga boss, madali lang naman gisingin tong BMS. Ngayon mga boss, para magising yung BMS, kailangan lang natin i-charge yung battery. At para ma-charge natin siya, kailangan na natin siyang ikabit dito sa pan. Bali yung kulay pula at itim na wire na yan, ihihinang lang natin siya sa P+ at P- ng BMS. Unahin muna natin yung kulay red na wire. Bali, ihihinang natin siya sa P+ ng BMS. Konting ingat lang sa paghihinang dito sa P+ saka sa P-, lalo pag may output na yung BMS. Sobrang magkalapit lang kasi yung P+ at P-, kaya konting pagkakamali, pwede natin silang mapagdikit. At pag nangyari yun, mag-i-spark lang naman siya. Hindi naman agad masisira yung BMS o yung battery. Siya nga pala mga boss, sa mga hindi pa nakasubscribe, baka pwedeng pasubscribe naman at pahit na rin ng bell button para lagi kayong updated pag may bago tayong upload. Ayan mga boss, okay na, naihinang na rin natin yung black na wire sa P-. Ayan mga boss, pinipindot ko yung on niya pero hindi umiikot yung pan natin. Ibig sabihin, wala talagang output yung BMS. Bali, natutulog lang naman yung BMS natin. Madali lang naman siyang gisingin. Kailangan lang natin siyang i-charge. Bali, gagamitin ko itong power bank na may 12 volts output. Pero sinet ko lang ng 9 volts yung output ng power bank kasi 9 volts lang yung nakalagay na input ng ating pan. Check muna natin mga boss kung 9 volts talaga ang output. Ayan mga boss, mayroon siyang output na 9 volts. Pwede na natin i-charge yung ating pan para magising na yung BMS. Ayan mga boss, umilaw yung charging indicator. Ayan, may output na yung ating BMS. Ganyan lang ang gawin nyo mga boss pag nasira yung battery ng solar portable pan nyo. Palitan nyo lang ng dalawang 32700. Ilalagay ko na lang sa description yung mga link ng materials na ginamit natin dito. O paano mga boss, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood.